Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Oo, pagsunod sa utos ni Commander Ant-Man. Maya-maya, isang grupo ng mga langgam ang mabilis na nagtipon. Bagaman hindi ganoon kalaki ang Ant-Man, napakabilis ng kanyang bilis, saglit lang ay mabilis na siyang nag-ipon. Sa pagtingin sa kanyang kapatid, ang commander ng langgam ay nakaramdam ng kaunting pag-aatubili na sumuko, ngunit ang kanyang mga mata ay mas determinado. Mga kapatid, may gusto akong sabihin sa inyo. Natapos na magsalita ang commander ng langgam, at pagkatapos tingnan ang mga reaksyon ng lahat, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sa ngayon, naniniwala ako na alam ng lahat kung paano nangyayari ang digmaan. Bagamat pansamantala tayong nanalo, sa katunayan, nasa likod pa rin natin ang krisis. Habang lumilipas ang panahon, sa huli, ang ating departamento ay haharap pa rin sa parehong sitwasyon tulad ng dati. Alam naman ng lahat na ang layunin ng paglabas natin sa pagkakataong ito ay upang matulungan ang ating benefactor na malutas ang problema. Sa madaling salita, kung hindi natin masolusyonan ang problema, hindi na tayo makakabalik at makabalik sa buhay, lalo na't harapin ang ating mga kababayan at ang reyna. Sabi ko nga diba? Nang matapos siyang magsalita ay sabay-sabay na tumugon ang lahat ng langgam sa bulwagan. Oo, kung hindi natin malulutas sa isang araw ang problema ng ating benefactor, hindi tayo makakabalik sa loob ng isang araw, lalo pang harapin ang reyna langgam at lahat ng ating mga kamag-anak. Galit na sumigaw ang commander ng langgam, well said, ito ang pattern at tapang na dapat taglayin ng ating tribong langgam. Mga kapatid, sa ngayon, may pagkakataon tayong makumplito ang misyon, gayunpaman, hayaan mo munang sabihin ko ito, napakadelikado at napakahirap ng misyon na ito, hindi ko alam kung payag kang gawin ito. Anyway, bilang miyembro ng Ant-Man clan at miyembro na ipinadala ng Ant Queen, I hereby declare that I will absolutely resolutely accomplish this mission, as long as any chance to help US, I will not miss it. Panipi-panipi, as for you, because this mission is really too hard, it is so hard that our benefactor is not even we will suffer to announce that the spirit, sa aming mga tao sa Masoo ay hindi kami natatakot sa pagsusumikap, at hindi kami natatakot sa mahirap na trabaho, hindi kita pipilitin na makipagsapalaran kung ayaw mong sumali, maaari kang magpahinga kahit kailan hindi ko siya gagawing mahirap. Siya pa rin ang ating mabuting kapatid, pangako. At iyong mga kapatid na handang sumunod sa akin ay maaari ding manatili ngayon, magkatabi tayong lalaban para matapos ang misyon sa lalong madaling panahon at magbabalik na may tagumpay. Nang matapos siyang magsalita, tumalikod ang commander ng langgam at naghintay sa mga pagpipilian ng kanyang mga kapatid. Yung mga handang umalis ay pwede nang bumalik at magpahinga, yung mga handang makipag-away sa akin please stay, you only have 2 minutes to think about it, once I turn around and still stay here, I will treat you as brothers who willing to follow me, we will fight hard, so, brothers, please make a decision as soon as possible. Ngayon, magsisimula na ang countdown. Nang matapos magsalita ang commander ng langgam, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nagbilang sa kanyang puso. Sa likod niya, may mga tunog, kitang-kita na ang mga langgam ay nagsisimula ng pumili. Maya-maya, lumipas ang 2 minuto. Lumingon si Commander Ant-Man at nagpakita ng isang masayang ngiti. Kahit na walang tiyak na bilang ng mga tao sa isang numero, alam na alam ni Commander Ant-Man na halos wala sa kanyang mga kapatid ang pipiliing umalis. I am very satisfied with your performance, but I still want to say that this action is very likely to cost everyone their lives. Are you really ready? There is another point, and the most important point, sa mga nagstay, kahit gaano pa kahirap mamaya, you may have to grit your teeth and purse
What I mean by perseverance is that kahit mamatay ka dyan, you still have to hold on, understand? Malinaw. Sabay-sabay na nagsalita ang lahat sa ibaba, na may kahanga-hangang momentum. Okay kuya, since that's the case, I won't say much else. As brothers, magtulungan na lang kayo. Halika dito, ihain mo ang alak. Nang matapos siyang magsalita, ilang mga nasasakupan ang agad na naglabas ng ilang malalaking banga ng alak at mga mangkok na karaniwang kinakain ng mga langgam. Matapos magbuhos ng alak ang mga nasasakupan sa mga mangkok ng lahat, itinaas ng commander ng langgam ang mangkok ng alak. Mga kapatid, lumaban kayo para sa kaluwalhatian, at para sa ating tagapagbigay at sa mga kapatid sa itaas. Lumaban. Umalangaw-ngaw ang mga langgam, at pagkatapos ay dinampot nilang lahat ang mga mangkok ng alak at isa-isang ibinuhos ang alak sa kanilang mga tiyan. Sige mga kapatid, kumilos kayo. Habang inihulog ng commander ng langgam ang maliit na mangkok sa kanyang kamay. Sunod-sunod ding ibinagsak ng mga langgam ang mga mangkok sa kanilang mga kamay, at pagkatapos ay agad na nagsimulang kumilos. Ang unang gawain ng aming departamento ay agad na buksan ang dalawang kalsada na patungo sa halos 1 milya malapit sa kampo ng kaaway. Kung gayon, gamitin mo ito bilang tanggulan upang gumuhit ng bilog at palawakin ito sa magkabilang panig. Ang layunin ay palibutan ang base camp ng kalaban sa anyo ng isang bilog, gayunpaman, kailangan mong bigyang pansin ang lahat, dapat itong mahigpit na sundin, at dapat tayong maging napakatago at hindi dapat matuklasan ng mga kaaway sa itaas, kung hindi, ang lahat ng ating pagsusumikap ay magiging walang kabuluhan. Oo. In addition, after completion, stay put, we still have an inner circle that need to be connected in series, however, this can only be done after the people above have finished attracting the enemy's attention. Naiintindihan mo ba? Malinaw. Okay, you have 9 hours to clear the outer circle, the task is arduous. I have only one request, kahit pagod ka, you must die on the battlefield for me, naiintindihan mo ba? Oo, simulan mong kumilos. Wow, sa isang utos, agad na kumilos ang lahat ng mga langgam. Malamig ang mukha ni Commander Ant-Man, alam niya na ito ay isang matinding labanan, isang mabangis na labanan na walang usok ng pulbura ngunit may higit na mas malubhang casualty kaysa sa usok ng pulbura. Ngunit alam din niya na ito ay isang hindi maiiwasan at kritikal na kilos, kailangan itong gawin, at kailangang may maglakas loob na magsakripisyo. Sa pader ng lungsod, sinimulang mapansin ni Han Sanchen ang katotohanang hindi pa bumabalik si Commander Ant-Man. Bagamat, nang marinig niya ang ulat ni Hyjin na sumakit ang tiyan ng Ant-Man at nagpunta sa palikuran, halos sigurado siya na malamang na pumunta si Ant-Man sa likuran niya para kumilos ng pribado, ngunit iyon ay palaging hula. Ngayong hindi pa rin siya nakakabalik ng napakatagal, maaari niyang makumpirma ang hula ni Han Sanchen. Sinabi mo sa kanya kung ano ang gusto kong gawin, tama. Nagsalita si Han Sanchen. Nang makitang nagkusa si Han Sanchen na magtanong, nagkatinginan sina Hyjin at Luo Yinger at alam nilang hindi nila ito may tatago. Tumayo si Luo Yinger. Oo, sinabi ko sa kanya, Mr. Han, handang tanggapin ni Luo Yinger ang anumang parusa. Tumayo si Hyjin at sinabing, Pinuno, sinuri lang ng prinsesa ang usapan sa iyo ng masinsinan, ako ang tunay na nagharap ng plano kay Kuya Ant-Man, parusahan mo sana ako, Pinuno. Okay, wag ka nang magtalo. Inip na pinigilan ni Han Sanchen ang dalawa, sa totoo lang, pagkatapos pag-isipan. Ito, sa mga tuntunin ng estratehikong pagtatago at tagumpay, ang Operasyong Ant-Man ay ang aming pinakamahusay na pagpipilian, ang pinakamahusay at tanging pagpipilian. Masikip lang ang oras at mabigat ang gawain, to put it bluntly, Ant-Man is almost risking his life. Hindi ko talaga masasabi ito. Since sinabi mo, sabihin na lang natin. Pagsasalita tungkol dito, lalong hindi komportable si Han Sanchen. Leader, gustong kumbansihin ni Hyjin, pero hindi siya marunong magsalita. Sa huli, nag-alinlangan lang siyang magsalita. Hyjin, biglang nagtaas ng ulo si Han Sanchen. Umiiral. Bumaba ka at bumili ng masarap na alak at karne, ngayong kumilos na ang mga kapatid mula sa puwersa ng langgam, ang dapat nating gawin ay subukang tiyakin ang sapat na logistic at hindi tretuhin sila ng masama. Oo, bilang karagdagan, ang isang grupo ng mga elite ay mapapakilos mula sa Polar Bear Legion, mula ngayon,
sila ay magpapatrolya sa ring sa loob ng 10 milya sa labas ng Yetian City upang bigyan ang mga kapatid na Ant-Man ng puwang para sa operasyon. Oo, sa pagpapatrol, tiyak na nasa patrol ang atensyon ng kalaban, kasabay nito, dahil nakakasakay ang patrol sa mga kakaibang hayop, natural na malakas ang tunog na ginagawa nito, ang mga ito ay maaari ring epektibong pagtakpan ang tunog ng mga aksyon ng Ant-Man sa ilalim ng lupa. Naiintindihan ko, gagawin ko ngayon. Kinuha ni Hyjin ang order at mabilis na umatras. Peklat, nagpatuloy sa pagsasalita si Han Sanchen. Andito na ang subordinate ko, nagmamadaling humakbang si Peklat. Pagod na si Kuya Ant-Man, wag na natin personalin at sumunod na lang sa utos ko. Oo, Scar Gangshen. Humanap ng isa pang grupo ng mga elite na lalabas at hintayin ako sa ilalim ng pader ng lungsod sa loob ng 10 minuto. Oo, kinuha ni Scar ang order at lumabas. Dinampot ni Han Sanchen ang baso ng alak at tumayo, Panginoon ng Luo City, Prinsesa, ang digmaan ay apurado, patawarin mo sana si Han sa pagsama ko. Pagkatapos ng toast, mabilis na naglakad si Han Sanchen sa pader ng lungsod. Hindi nagtagal, 30 elite ang nagtipon sa gilid ng Peklat. Bagamat lahat ng mga elite na ito ay nasugatan, sa mga salita ng Peklat, ito na ang iilan na bahagyang nasugatan ng mga sundalo sa buong Polar Bear Legion. Leader, nandito na lahat, sabi ni Scar. Tumango si Han Sanchen, mga kapatid, ikaw ay inilabas ng mag-isa noong ikaw ay dapat na magpagaling, salamat sa iyong pagsusumikap, gayunpaman, kasama ng malaking kakayahan ang mas malaking responsibilidad. Leader, hindi ako mahihirapang maghintay. Pinuno, may mga gawain na dapat italaga anumang oras, at sisiguraduhin namin na ito ay natapos. Tumango si Han Sanchen na may kasiyahan, maganda ang kanyang moral. Ang misyon na ito ay napaka-interesante ngunit mahirap din, at ang pasanin sa iyong mga balikat ay napakabigat din, kaya hindi ka dapat maging pabaya. Utos ni Han Sanchen, ginagamit ng magkapatid na langgam ang kanilang buhay bilang kondisyon para sa atin, kung hindi natin magagawa ang dapat nating gawin sa ilalim ng kanilang mga kondisyon, sa tingin ko, baka hindi natin sila kayang harapin. Siyempre, kung maayos nating i-execute, I can also assure you that the crisis in Yetian City will completely resolve. Kaya, kung tayo ay magtagumpay, ito ay isang pinakamataas na karangalan, kung tayo ay mabaygo, tayo ay magiging walang hanggang mga makasalanan. I will be with you all the way, sa madaling salita, tayong magkakapatid ang magdadala ng karangalan at kahihiyan. Don't worry, Alliance Leader, tatapusin ko ang misyon kahit mamatay ako, sabay-sabay na sagot ng lahat. Labis na nasisiyahan si Han Sanchen sa mabilisayon bago ang digmaan. Susunod, oras na para sa espesyal na pagsasanay. Dinala sila ni Han Sanchen sa mundo ng aklat ng langit, at pagkatapos ay tinuruan sila ng mga kasanayan. Orihinal, ang paggamit ng Skyfire ay ang pinakamaasahang paraan, pagkatapos ng lahat, ang apoy sa kalangitan ay nasunog, halos hindi pinapansin ang maraming mga kinakailangan, at pinahihintulutan ang apoy na masunog sa pinakamataas na lawak. Ngunit ang problema ay hindi maaaring kumalat ang apoy sa langit dahil lamang sa gusto nito. Sa makatuwid, ang kailangan lang gawin ng Han Sanchen ay magturo ng apoy sa lupa. Ang lupa ay nasunog sa apoy, na kumalat sa buong lupain. Bagamat ang kadalisayan ng apoy ay hindi kasing ganda ng apoy sa langit, ito ang tanging bagay na maituturo sa kanila ng Han Sanchen na gamitin. Nang maglaon, pumili si Han Sanchen ng isang grupo ng mga kakaibang hayop na may espesyal na katangian ng apoy. Ang kanilang pangunahing gawain ay talagang napakasimple, na peripheral ignition. Hindi maiiwan ni Han Sanchen ang mahalagang gawain ng pagsindi ng apoy sa kanila, ngunit ang kanilang tungkulin ay hindi mapapalitan. Iyon ay upang tumulong sa pagsiklab ng iyong sariling apoy. Matapos gawin ito, dinala ni Han Sanchen ang taotay ng kasamaan. Ito ang magsisilbing lihim na sandata ni Han Sanchen. Sa panahon ng pagsasanay ni Han Sanchen, ang gawain ng Ant-Man ay nagsimula ng puspusan. Ang oras ay masyadong masikip at ang mga gawain ay masyadong mabigat, pagkaraan ng ilang oras, ang mataas na intensity ng trabaho ay naging sanhi ng maraming mga langgam na bumagsak. Matagal nang dumudugo ang kanilang mga kamay dahil sa gawaing pangunguna. Tungkol naman sa mga langgam na responsable sa pagdadala ng lupa, ang kanilang mga katawan ay ganap na nakayuko,
at ang iba ay nahulog pa nga at hindi na muling bumangon. Pinanood ng commander ng langgam ang buong eksena nang may luha sa kanyang mga mata. Alam niya na sa gawaing ito, hindi bababa sa 2/3 ng mga langgam ay mauubos hanggang mamatay. Ngunit naunawaan din niya na wala silang ibang pamamaraan o pagpipilian sa labanang ito. Mga kapatid, laging may mga tao sa mundong ito na gustong sumalungat sa hangin, tayo ang sumasalungat sa hangin, kahit maliit tayo, kailangan nating harangan ang lahat ng hangin at ulan para sa ibang mga kapatid. Ang kamatayan ay hindi kakilakilabot, ang kamatayan sa dilim ay ang pinakakahilahilakbot na bagay. We have been unknown underground for too long, this time, we should stand up and let everyone know the name of our Ant Clan. Personal na lumahok si Commander Ant-Man sa buong misyon habang patuloy na nag-uudyok sa natitirang mga kapatid. Lumaban. Malakas na tumugon ang mga buhay na langgam, nagngangalit ang kanilang mga ngipin at ginagamit ang lahat ng kanilang lakas at lakas, para lamang gawin ang gawain sa kanilang mga kamay ng mas mabilis at mas matagal. Mabilis lumipas ang oras, at lumipas ang 9 na oras. Lumabas din si Han Sanchen at iba pa sa libro ng 8 Desolations. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!